Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reform Baptist mga kapatid laban dito sa CJCLS mga kapatid. So ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na pinili na ang tao bago ang sanlibutan ay malalang. Again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na pinili na ang tao bago ang sanlibutan ay malalang. Affirmative natin si Pastor Lloyd mga kapatid Solatorio ng Reformed Baptist, at negative naman si Pastor Eric Villanueva. So sa ating setup ng debate mga kapatid, ang 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, babasahin ko lang. Ang rule number 1 natin, ang lahat ng tanong ay sasagutin ng 20 segundo. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. At pwede ipa-clarify mga kapatid sa moderator kung ano ba talaga ang sagot ng ating tinatanong. Rule number 3,
yung 10-second explanation rule natin. Kung hindi niya masagot or wala doon sa sagot kung wala doon sa pagpipilian ang sagot niya, pwede siyang magpaliwanag ng 10 seconds diyan. Sabihin lang sa moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so magbibigay kayo ng chapter and verse sa Bible dyan. Rule number 5, limits sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat kayo magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya during first cross-examination, sa unang pagtatanong, na moderator, hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question yan sa moderator, walang objection dyan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, mga kapatid. Either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6 natin, parusa sa 2 warning. So magbibigay ako ng 2 warning sa mga nakakalabag, lalong-lalo na sa ating mga rules, mga kapatid. At minus 1 minute yan sa inyong time. At rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance, mga kapatid. Hindi ko pinapahintulutan na magbanggit ng kulay ng balat or kung ano man, mga kapatid. Kasama dito yung mga pagmumura na nakasanayan. At out of topic, syempre ako yung magde-decide kung pasok ba or hindi. At rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. At rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pinapayagan kong maitanong yan. Pero meron ding karapatan na itanggi ng ating tinatanong, mga kapatid. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect isang debater na hindi siya nagre-respond, mga kapatid, 7 minutes lamang siya maaaring makabalik at kung lalagpas doon ay i-end na natin ang ating debate. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debatista. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon, kapatid. At sumasang-ayon ba ang ating negative? Opo, bro. Sang-ayon po tayo. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon. At bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Konting history dito, bakit ito nagawa ng topic na ito. Ano bang history ng pag-uusap ninyo? At syempre, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali? Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Ako nga po pala si Pastor Lloyd Labrador Solatorio from Ruas City. So kanina ay nasa Iloilo tayo. So para lang makasipo tayo sa debating ito, ay buti naman nakahabot, late nga lang. So ako po yung dahilan bakit po na late dahil medyo malayo pong biyahe. So yung debate na to patungkol po sa papatunayan ko na ang pagpili ng Diyos ay sa simula ng hindi pa naitatag ang mundo. Nagsimula po ito nung time na sa isang debate ata namin ni Pastor Eric. So isa po itong challenge na kung saan ay
papatunayan ko na ang tao ay pinili ng Diyos, hindi pa nalikha ang sanlibutan, at para naman kay Pastor Eric, no? Pastor o brother kapatid, tututulan niya na hindi pinili ang tao nang nilikha, na hindi pa nalikha ang mundo. So, naghanap kami ng topic kung ano po ba yung pwede naming pag-usapan. Sana yung pag-uusapan namin ay limited atonement, kaya nga lang mas nauna po itong naipopropose. So, yun po yung pagkakaalala ko na nagsimula yung pagpa-schedule natin dito kay Brother Russia upang mapag-usapan kung sino po ba yung nasa tama at nasa maling turo. So, uulitin ko po, yung goal po natin dito sa debate ay hindi upang manalo. Kung natibag man dati o noon pa ni Pastor Eric yung pagtatayo patungkol po sa pinili na ng Diyos bago pa man nilikha ang sanlibutan, titingnan natin kung anong pwede nating ilatag dito na patotoo. So, yun lang po mga kapatid. Kapatid, sa ating negative naman, yung tututol. Pakilala ka, kapatid. Opo, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ito uli ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng CGCLS, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. So, dito po tayo po ay muli na gigiba, no, ng mga aral o katha na kung saan ay aming pag-aaralan at pagdidebatihan. Ito pong tungkol po sa pagpili, no, ng Diyos sa tao bago ang sanlibutan. So, umasa po tayo na isang magandang pakipagbakbakan sa ating katunggali kay Pastor Lloyd. At alam ko naman na ibibigay ito sa isang paraan na maayos at magandang usapan para ito po yung maging mabunga o fruitful sa mga nakikinig. So, minsan may mga angas yan, may mga ganitong salita. So, kanya-kanyang estilo naman yan. Kanya-kanyang estilo yan at alam naman yan ng ating ng pambansang moderator. So, yan lang po, Brother Russia. Alis pa. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate, at kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede nyo i-share ito sa inyong mga, kahit sa profile lang mga kapatid, or pwede kayong mag-tag ng inyong friends mga kapatid para mas madami pang makapanood ng debate na ito. So simulan na natin ang ating debate, at bibigyan ko ng unang pahayag yung ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang pinili na ang tao bago ang sanlibutan ay malalang. Pastor Lloyd, your time start now. Okay, so papatunayan natin ngayon na ang pagpili ay ginawa ito ng Diyos at siyempre bago pa man nilikha ang sanlibutan. At ayon sa tinatayuan ko, ito po ay isang aktwal na pagpili at hindi po ito isang plano lamang. So sa panimula, ang matitibay na pundasyon na ilalatag ko sa argumentong ito na ating papatunayan ay sa pamamagitan ng etymological, historical, at biblical. So 3 punto yung ating ilalatag dito na gusto ko'y gibain ni Pastor Eric. Pag mayroon tayong itinayo at pagtutol siya dito, so kailangan niya itong gibain. Pag hindi, ito po'y nagsisilbing matibay na pundasyon na tama po ang ating paniniwala. So, uunahin ko po dito ay yung pag-aaral tungkol po sa etymological. Yung ano po ba yung kahulugan ng letra. Sa sistema ng pag-aaral, lalo na po sa mga talatang nababanggit po sa Biblia, isa po sa mabisang paraan upang masuri at matukoy ang isang teksto ay ginagamitan po ito ng etymolohiya. At yung pinaka-main text ko na ginamit para makapaghanda si Pastor Eric, binanggit ko na sa post ko dati na Ephesians chapter 4 or Ephesians chapter 1 verse 4. At ang salita po doon na nabanggit na pinili. So dapat po malaman
ng bawat isa sa amin kung ano po ba ang ibig sabihin ng salitang pinili sa lingwaheng Grego. Ito po ay mayroon pong nabuo sa dalawang salita, yung tinatawag natin na ek, na ang ibig sabihin ay mula, at ang lego naman ay nangangahulugang pumili. So ang Diyos ay pumili nung una pa lang para sa kanyang sarili. Kaya kapag pinagsama po yung eklegomai, ay ang literal na kahulugan po nito ay pumili mula o pumili mula sa grupo. Ang katagang ito ay nagpapahiwatig na ito po ay isang tiyak na aksyon ng pagpili. Hindi po ito basta plano lang ng isip, kundi isang aktwal at sinasadyang pagpili ng Diyos kung sino yung kanyang pipiliin. Kaya batay sa pag-aaral, ayon sa Efeso 1:4, ang kahulugan mismo ng salita ay isang matibay na patutuo o ebidensya o isang konkreto na ebidensya na magpapatunay na ang Diyos mismo ang aktwal na pumili, hindi lang po ito ayon sa kanyang, or yung ibig kong sabihin ay hindi lang siya nagplano, kundi siya po mismo ang gumawa kung paano niya piliin ang kanyang mga piliin upang sa kanyang sarili. At siyempre po, hindi lang po dyan batay sa etymological, kundi batay din po ito sa historical at kultura. So yung connection po ng Ephesians chapter 1 verse 4 ay may mahalagang punto po ito na kung saan ay nagpapatunay sa pagpili ng Diyos. Ito po ay hindi lang po ginawa sa simbahan, kundi yung aktwal na pagpili ng Diyos ay makikita rin po natin sa lumang tipan. At maaari at totoo po na hindi po magkapareho ang pagtawag sa Hebro at Grego, pero magkapareho po sila na malapit ang kahulugan. At yung ginamit po na talata na ginamit po dito sa Acts chapter 13 verse 17, mayroon po diyang nabanggit na pinili ng Diyos ang isang bansang Israel, ang ating mga ninuno. So ito ay madalas na nababanggit na inilalarawan ang pagpili ng Diyos para po sa kanyang bayan. So ito po ay tumutukoy sa isang tiyak at historical na pangyayari na ang pagpili ng Diyos sa isang partikular na grupo, ang tinatawag nating Israel. So mula sa iba't ibang bansa o mundo, upang maging kanyang bayan, ito po ay kanyang pinili. Hindi ito basta isang plano lang, ito ay isang historical na katotohanan na nagpapakita sa pag-alis ng Israel mula sa Ehipto at sa kanyang paglalakbay. So mismo po ang Diyos ang pumili para sa kanyang sarili kung sino yung kanyang pipiliin, at yun po ang mga Israelita. So ang pagpiling ito ay may kasamang aksyon at nagbibigay ng tiyak na gawa at layunin ng Diyos bakit pinili niya yung mga Israelita. Ibig sabihin, yung pagpili ng Diyos ay mayroon siyang layunin. So ngayon, pupunta po tayo sa bagong tipan. Ang kagaya nitong salita na pagpili or eklogumai ay ginamit din po ni Jesus sa kaparehong paglalarawan na ang sabi niya sa John chapter 15:16, hindi ako kung hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Ito ay isang malinaw at tuwirang pagpapahayag ng isang personal at aktwal na pagpili, at hindi lang ito isang plano kusang ginawa, nangyaring kaganapan na may tiyak na epekto sa buhay ng mga apostoles. Kaya yung Efeso 1:4 na ang sabi diyan ni Apostol Pablo ay ginamit na kaparehong ideya
na may piniling grupo ang ating Diyos na tagapaglikha at si Kristo upang ilarawan ang pagpili ng Diyos sa mga mananampalataya. Sa halip na isang historical na pagpili sa Israel o sa mga apostoles, iniligay ni Pablo ang pagpili na ito sa isang mas naunang historical na punto at ang sabi po sa talata, bago pa itinatag ang sanlibutan. Kailan daw pumili ang Diyos? Nung naisilang na sila? Hindi. Nung panahon na bago pa man itatag ang sanlibutan. Kaya ang etymological at historical na paggamit ng salitang eklegomai o ang pagpili ay parehong nagpapakita sa lumang tipan at bagong tipan na ito'y nagpapatunay na ito'y tumutukol sa aktwal, personal at may layuning pagpili ng Diyos sa isang individual o grupo mula sa iba't ibang grupo, sa Hudyo at sa Hintil. Kaya nga sa susunod, yung ilalatag ko naman ay yung historical na patotoo saan ito mababasa. Mababasa lamang ba ito sa Ephesians chapter 1 verse 4, Gawa 13:17, and John chapter 16 and 17, o marami pang biblical na patotoo na ebidensyang magpapatunay na ang pagpili ng Diyos ay naganap bago pa man itatag ang sanlibutan. So yun lamang po mga kapatid at yun po ang nais kong tutulan ni Pastor Eric. Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ni Pastor Eric. 7 minutes ito. Set ko lang yung time. Okay. Pastor Eric, your time start now. Okay, so salamat sa magandang presentasyon ng ating kaibigan. So unang tanong po natin, Pastor. Verbatim, meron bang nakasulat na pinili ng Diyos ang mga mapapahamak na tao bago pa ang sanlibutan? Time stop Hindi ko muna. ma-objection, moderator, hindi ko po marinig yung Paulit nga Pastor yung tanong, Pastor Eric. So ito, verbatim, na pinili ba ng Diyos na nakasulat na pinili niya na ang mga tao ay mapahamak bago itatag ang sanlibutan? Verbatim. Meron ba o wala? pa-clarify, moderator. Ang tanong niya, meron ba daw pinili ang Diyos na Categorical. verbatim sa Biblia na mapahamak? May pinili ba ang Diyos na taong pinili upang mapahamak? Okay. Yes. Opo, bago ang sanlibutan, verbatim. Meron o wala? So yung sa paniniwala ng Calvinist, Objection na, Mr. may pinili Moderator. objection muna. sorry. Okay. Objection. Pastor Eric, ano ulit? Opo, categorical of Brother Russia. Okay. Wala po. Meron o wala? So wala. Opo. Wala. Okay, so Wala, Pastor Eric. 20 Okay. segundo paliwanag yung wala. Dahil ayon po sa paniniwalang Calvinismo, ito po sila'y hinayaan. So yung pagpili ng Diyos ay kung sino yung kanyang mga pinili at yung iba ay kanyang hinayaan. Kaya wala po sa topic yung may pinili papuntang impyerno. Okay. So sabi mo, wala. No? Salamat sa pag-amin. Ngayon, kung walang pinili na mapahamak ang tao bago itatag ang sanlibutan, papaano naman pinili itong ang mga tao bago itatag ang sanlibutan? Bago manampalataya o after manampalataya? Hindi pa nakasampalataya. So sabihin, next question po ba? Okay. So sabi mo, hindi pa sila nakasampalataya, pinili na. Ngayon, tanong.
saan nang gagaling ang pananampalataya? Ang Ayon sa pananampalataya ay ibinigay ito at kaloob ito ng Diyos ayon sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. So ulitin natin yung tanong, ano? Sabi ko, saan nang gagaling yung pananampalataya ayon po sa Roma 10:17? Saan po nanggagaling ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay galing sa kanyang salita. Mr. Moderator, objection po. Opo, bago po siya, sabihin niya lang kung next question para hindi po masayang yung oras. Kasi hindi, parang... Hindi sinagot. Moderator, sumagot ako. Ang sabi niya, saan nang galing ang pananampalataya ayon sa Romans 10:17, sabi ko, sa salita ng Diyos. At ang sabi niya kanina, saan nang galing ang pananampalataya, sabi ko, sa Diyos. Oo. Ang gusto lang ni Pastor Eric yung sabihin mo lang next question para alam niya kung magpapaliwanag ka pa patuloy, Pastor, ha? So, Pastor Eric, continue ka lang sa... so sabi mo, nanggaling yung pananampalataya no, sa salita. Sa salita. So, ibig sabihin, bago dumating ang pananampalataya, ito'y nanggaling sa salita ng Diyos kung bakit siya sumampalataya. Tama, mali? Mali. Nagsimula ang pananampalataya nung panahon na ikay binuhay ng Diyos at ikay binigyan ng pananampalataya upang yung pangangaral ay ikay sasampalataya sa Ebanghelyo. Ano po? Tuloy po ba? Next question. Okay. So, babasahin ko yung ating katanungan. Sabi dito, dinig mo ako, objection moderator. Dinig niyo po ako. Okay. So, sabi dito, 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, saan daw nanggagaling yung pananampalataya? Sa pamamagitan ng salita? Ito ba'y nanggagaling sa pakikinig? Oo o hindi? Oo, nanggaling sa pakikinig. At hindi lang ito nanggaling sa pakikinig, at ito rin po ay nagsimula nung panahon ikay binuhay ng ating Panginoon. Next question. O sabi mo, nanggaling sa pakinig ng tao. Ibig sabihin, kung hindi siya nakikinig o nakapakinig o nakinig ng salita, siya ba ay sasampalataya sa panahong siya'y buhay? Kung sa tanong mo, na yung katayuan ng isang taong binuhay na muli ng Diyos, ay oo, ito po'y sasampalataya. Ngunit yung sa katayuan ng isang taong patay sa kasalanan, hindi siya sasampalataya kung hindi siya bubuhayin ng Diyos. So, malinaw, no? Sabi mo, sa pamamagitan ng pakikinig. Doon ba, meron bang kalayaan o free will ang tao? Meron ba siyang effort na ginawa para makasampalataya? Meron o wala? Mayroon. Pero yung kanyang effort ay mangyayari lamang kung siya'y bubuhayin muli ng ating Panginoon. Dahil yung kalayaang sinasabi mo ay nagapos tayo sa kasalanan, maliban lang kung bubuhayin tayong muli ng ating Panginoon at doon ay malaya tayong makakapili sa Kanya. So Next sabi question. mo, meron siyang kalayaan, meron siyang free will at effort na ginawa. Kailan nangyari yun? Nung siya ba'y nakapakinig ng salita? O bago itatag ang sanlibutan? Ayon po sa 10:17 ng Roma. Yung topic natin ay yung pagpili ng Diyos at hindi po patungkol kung kailan siya binuhay at sumampalataya. So kailangan po malaman ni Pastor Eric. Mr. Moderator. So, maliwanag po yung tanong natin, sinusundan lang po natin yung kanyang mga sagot sa kanya yung kanyang mga stand o paliwanag. So napakasimple ng tanong, dapat niya sagutin to na kailan na siya sumampalataya bago ba itatag ang sanlibutan? Kasi yun yung topic namin eh. Okay. So yung pananampalataya, kaligtasan yan eh. Okay. So nakikita ko naman. Objection moderator, yung aming debate ay ang aming debate ay tututulan niya na ang tao ay hindi pinili bago pa man nilalang ang mundo, itinatag ang mundo. So yung kanyang tanong ay patungkol po sa regeneration, precede faith, or yung faith patungkol po sa pananampalataya. Kaya irrelevant po ito. Okay, so ganito kasi yan.
naiba kasi kayo sa meaning doon sa ano ba, sa naiba kayo sa meaning ng mga binabanggit ninyo. Kay Pastor Eric kasi tinatanong niya dito yung pananampalataya muna bago yung pagtanggap, or pagtanggap muna bago pananampalataya. Kaya tinatanggap ko to as a valid question naman, ayon sa stand ni Pastor Eric, kaya nagtatanong siya. Ngayon, kung feeling mo, Pastor Lloyd, labas na ito sa pinag-uusapan, pwede mong gamitin yung 10 seconds mo, or talagang sasagutin mo yung sa tanong ni Pastor Eric. So, gagamitin mo ba yung 10 segundo? Sige, sasagutin ko po. Proceed. So sa pagpili ng Diyos ay hindi pa po ito nagsimula yung kanyang kaligtasan at kanyang pananampalataya. Yung pagpili ng Diyos ay ito po yung daan para isakatuparan yung kanyang pagbuhay sa isang tao, parang isang tao ay manampalataya sa kanya. Kaya sa tanong mo kung sino ang nauna, pagpili at pananampalataya, siyempre ang nauna ay pagpili. So, sabi mo ngayon, hindi nagsimula sa faith, no? Ano ba ang totoo? No? Nagsimula sa pakikinig sa pamamagitan ng pananampalataya, o hindi nagsimula sa pananampalataya bago ang sanlibutan? Saan po sa dalawa? So, objection, moderator. Kasi nga magkaiba po yung tinatawag natin na pagpili kaysa sa kaligtasan. Yung pagpili ay nangyari noong nakaraang walang hanggan, at yung pagpili ay aktwal sa kasalukuyan na mangyayari sa buhay ng isang makasalanan. Okay, so yan yung stand mo, bro, no? Dito naman kay Pastor, meron ka bang counter objection or magre-rephrase ka ng tanong? Hindi po malinaw po na hindi regeneration yung ating tinutukoy. Kundi sabi niya nga pananampalataya, kaligtasan. So sa pagpili pa rin 'yon, no? Ano ba yung pipiliin niya? Kailan ba pinili yung tao? Nung ba siya nakapakinig? Or bago siya makapakinig, bago ang sanlibutan? So pasok po yung tema yung topic po natin. Sagot, tanong. Okay, so again, laging kinoconnect naman ni Pastor Eric yung kanyang tanong doon sa pinag-uusapan, kahit pa either tama ito or hindi talaga pinapakailaman ng moderator yan. So Pastor, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo? Talagang sasagutin mo yun? Pastor Lloyd? Pakiulit yung tanong niya, kapatid. Moderator. Alin sa dalawa ngayon ang tama sa iyong sagot? No? Hindi nagsimula sa pananampalataya o pakikinig ng salita, no? Or nagsimula ito no, bago itatag ang sanlibutan? San sa dalawa? Sa nasagot mo yung talagang tama? Ang pananampalataya ay nagsimula ito kung pananampalataya ang pag-uusapan. Objection. Wait ay lang, bro. Salita ng ating Panginoon. Okay. So, Pastor Eric, pakilinaw nga yung pagpipilian mo na. Sige po, pili ka lang, brother. Ito, Pastor. So, sabi mo kasi kanina, no? Sa pananampalataya, sa pakikinig, nagsimula nga yung pananampalataya, no, sa 10:17. Ngayon, sabi mo naman ng huli, hindi sa pamamagitan ng pakikinig o pananampalataya nagsimula yan, yung pagpili. So, saan sa dalawa? No? Bago itatag ang sanlibutan, or after siya na makapakinig at manampalataya? Saan po sa dalawa? Yung talagang sagot mo diyan. Moderator, pakilinaw ng kanyang tanong. Okay, Pastor Eric, paulit nga ulit, bro, yung tanong mo. Okay, so pinagpipili po natin siya sa kanyang dalawang sagot, no? Ito yung unang sagot niya na pinili nga sa pamamagitan ng pananampalataya ay nanggagaling yung pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig, no? So ngayon, tinanong ko siya ulit, saan ba ano ba nagsimula na una, pananampalataya o pagpili? Sabi niya, faith. Ito namang sa huli, sabi niya pagpili bago itatag ang sanlibutan. So tinatanong natin, alin ba sa dalawa ang totoo na tunay na sagot niya? Pipili po siya sa dalawa. Okay, alin ba? So kung sa pananampalataya, sasagot ako, brother, moderator. Okay, proceed, bro. So sa kaligtasan ay nagsimula po ito sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ay. Time. So, 7 minutes time. So sabi mo, 7 minutes Next. time. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating first na pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna dito sa ating nasa live. Sabi ni Albert Hinkel,
ng Victory Church, ano ang tinatanong, pagpili o yung actual na pagliligtas ng napili? Sabi naman ni Arnel Aligarbes, lahat ng Reformed Baptist ay naniniwala sa tulip. Shoutout kay sabi ni Albert, magkaiba yung election sa salvation sa view ng Calvinist. Pag ipinipilit yan, Correct. strawman ang bagsak. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, Fernando Camacho, ang iilan lang bro. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Dino, sabi niya, congrats Pastor Eric, nadali mo. Shoutout din kay Pastor Arnel Aligarbes, siguradong strawman yung comments. Shoutout din mga kapatid kay Joshua Villalba. Ito bang si Eric ay naniniwala sa Trinity? Shoutout din kay John Garcia, affirmative. Sabi ni Pastor Arnel, unconditional election is a biblical and unbreakable doctrine of the Bible. Shoutout din kay Justin Augustine, maayo gid nga pagpahayag Pastor Lloyd, congrats. At shoutout din dito kay Fernando Camacho, good evening po, tanong lang po, tulip rin ba ang Reformed Baptist? Shoutout din mga kapatid dito kay Kevin Carvante, sana mahapyawan ni Pastor yung brief explanation sa Synod of Dort, Remonstrant versus Orthodox Christianity para ma-educate naman yung mga anti-Calvinist na mahiling mag-strawman. Shoutout din dito kay Nicolas Erolios. Calvinist debate na naman. Okay, so mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. Pastor Eric, your time start now. Okay, so napakaliwanag po ng kanyang mga sagot. At bago yan, shoutout nga pala sa ating mga kaibigan dyan na mga nakikinig. Doon din kay Pastor Dino Diaz, shoutout sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. So, ayon sa ating mga tanong, ay nagkaroon po siya ng kalituhan about po sa pagpili o kailan nagsimula yung kaligtasan. Kasi ang paniniwala ko, at alam ko, ang paniniwala niya sa pagpili, ito po yung mga ligtas na, pinili na. Siguro naniniwala siya sa Juan 3:16 na ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, nang sinusumpatay sa kanya ay maligtas o magkaroon ng buhay na walang hanggan at huwag mapahamak. So, pasok yung pananampalataya doon po sa kaligtasan at pagpili. Kasi yung word na pagpili, talagang pinili ka, na talagang ligtas ka. Hindi ka naman pipiliin kung hindi ka ligtas. Kaya nga nang tinanong natin siya, saan naman verbatim na merong nakalagay na hindi pinili ng Diyos ang mga tao, pinili ang mga tao para mapahamak bago itataga sa libutan. So, aminado naman si Pastor Lloyd na walang ganong nakasulat. So, doon pa lang, magtataka na tayo, kung walang ganong nakasulat, bakit ipinipilit natin na merong pinili bago itataga sa libutan ng mga niligtas at mga hindi iniligtas? So, doon sa ating tanong, kung yung mapapansin, tinanong ko siya about sa pakinig. Sabi niya, nung itong huli, sabi niya, ang kaligtasan daw, ito'y nanggaling o nagsimula doon sa pakikinig. Ibig sabihin, tama naman, sa pakikinig, sa pamamagitan ng salita ni Kristo, 17. At ito nga ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So, doon pala nagsimula. Mabuti na lang at umamin to si Pastor Lloyd na talagang doon pala sa pananampalataya. Kasi sabi niya, meron daw effort yung tao. So, ano pa yung sense ng effort na mga kaibigan? Kung pinili ka na wala, dapat wala ng sense yun. Di ba? Yung kanyang effort, na manampalataya ka, yung kanyang pagsunod, dapat nonsense na yun. Wala nang kabulon yun kasi pinili ka na . Pero meron palang ikaw gagawin. At ito yung nagsimula raw sa pakikinig, ng mga salita ni Kristo, kaya ka sumampalataya. Ngayon, dito, mapapansin po natin, yung tibay ng salita, aral ng Diyos, wala po talagang pagpili na pinili ka na at yung iba mapapahamak na piniling mapahamak. At ito'y sa bibig na rin nang galing sa bibig ni Pastor Lloyd na wala talagang ganon. Wala talagang ganon. So, paano natin maititindig at mapatutunayan ang mga bagay pong ito? So, maganda, puntahan po natin yung unang postingan natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Magkaroon. So, faith pa rin talaga siya. Effort pa rin. Nandun pa rin yung pagsampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. So, doon nagsimula. Tama yung unang sagot niya at yung pangalawa, nag-alanganin siya na pinili bago ang sanlibutan. So, doon siya sumablay, So, kaya tinanong natin siya at giniit po natin ano ba talaga ang totoo. So, sabi naman dito, mapapansin po natin, ito yung matibay po natin na batayan
patungkol po dito. Basahin po natin dito po sa unang Timoteo, at ito po yung napakalinaw kung paano ang Diyos ay mapag-ibig. Ang sabi dito, na siya, no, na may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. So maliwanag dito, ang gusto pala ng Diyos, lahat ng tao maligtas. So, kung merong salitang ganito, bakit sasabihin ni Pablo na gusto niya lahat maligtas, at the same time, meron na palang pinili? Para bang ang mangyayari nito, nagsisinungaling na si Pablo o gumagawa lang ng kwento? Bakit? Kasi may pinili na eh. Ilan ang pinili? Maliwanag naman kung ilan ang mga maliligtas, kaunti. Laban po doon sa mga mapapahamak. Dito po yung nakasulat po sa Mateo, kung ating pong mababasa po ito sa 7, kung di ako nagkakamali, na pagsipasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan tungo sa kapahamakan. So maraming mapapahamak, parang ganun po, ano. So ngayon, titignan po natin, bakit merong pagpili? Piliin mo ang buhay. Kung mapapahamak din pala, bakit may utos o may saltang ganun, piliin mo ang buhay? Huwag ang kamatayan, ang pagpapala at huwag ang sumpa. So ang gusto pala ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So yun yung susi, yung pagkaalam ng katotohanan. So hindi ka naman maligtas kung hindi mo alam yung katotohanan. Kasi kung ganun ang mangyayari, mga kapatid, buwal ang argumento kaagad, sapagkat kung ganun ang mangyayari, pinili ng Diyos ang mga tao bago itatag sa limutan, pinili na, lalabas sa panahon ni Noe, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Ibig pala sabihin nito ni Brother Pastor Lloyd, yung 8 kaluluwa lang ang pinili at lahat pinahamak niya. So di nga natin naitanong to, pero magandang tanong to. Mamaya tingnan natin kung ano yung kanyang argumento rito. So ganun po ang lalabas niyan eh. Ganun po ang lalabas niyan. So ang Diyos gusto niya lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Malino po 'yan, no? Yan ang gusto ng Diyos kasi ayaw po ng Diyos, no, na ang tao ay mapahamak. Malinaw po 'yan dito po sa punta naman po tayo dito sa 2 Peter. Ang sabi po sa 2 Peter 9:3-9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod na sa inyo, na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So ayaw pala ng Diyos, no, na ang sino man mapahamak, kundi magsisi. Ang gusto pala ng Diyos, lahat mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Therefore, bakit may aral na pinili na, 8 kaluluwa pinili at yung iba ipinahamak? Di ba? Yung marami pinahamak kasi yung 8 kaluluwa lang pala ang pinili ng Diyos para maligtas sa pamamagitan ng arko. Ito nga po yung 8 kaluluwa na sa pangunguna ni Noe. So, lalabas dito mga kapatid, no, ang Diyos pala, ang ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Yun ang Diyos kasi pag-ibig eh. Di ba? Pag-ibig ang Diyos eh. Kaya nga, ang magandang tanong sana, mamaya, batuhin natin siya ng tanong, kung gaano katibay o kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Na yan, mamaya, itatanong po natin sa kanya yan sa ganitong pagkakataon. So dito, sa napakasimpleng ating ipinahayag, mauunawaan na kaagad natin eh, na ang Diyos talaga makatarungan. Makatarungan ang Diyos pag-ibig. Kasi lalabas na walang katarungan ng Diyos eh kapag kailangan mo palang hindi na kailangan mag-effort, diba? Mapapahama ka na. Parang lalabas ito walang karungan talaga ang Diyos. Biro mo sa ganung aral na pinili ka na pala. Ngayon wala namang matibay na basihan ng pagpili ang mga talata na pinili bago ang ganon, ang sanlibutan ay maging ganon. O marahil ay nagkakamali ng mga diwa sa pagkaunawa sa mga kontekstong binabasa. Yun ang magiging problema ngayon. Yun ang magiging problema po natin ngayon sa ganitong pagkakataon. So, yun, Brother Russia, hanggang dito na lang po. Kung ilang pong minuto, wave na po natin. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 7 minutes ito. Your time start now. Pastor. Okay. So, sa una kong
tanong moderator para kay Brother Alex. Eric po. Patungkol po ito sa Eric, patungkol po ito sa nilatag kong posisyon na kailangan niyang gibain. Ayon sa Episo 1:4, kailan pumili ang Diyos? Okay, so kahit di po natin inilatag yan, sagutin po natin. Ano po? Ayon po sa Efeso 1:4, sabi po dyan, bago ang sanlibutan ay maging ganon, pero yung pagpili niya, hindi po pagpili kaya ng aral ninyo. So, paano pagpili ang pinili ng Diyos? Kung mapapansin po natin doon, ang saysay doon, yung pagpapakabanal, yung katwiran, katotohanan, yun po yung pagpili ng Diyos sa tao. Wala pa ang sanlibutan, yun na ang gusto niya. Na ang tao ay maging banal, yun yung pagpili. So, malinaw naman na nabanggit at inako ni Pastor Eric na ang pagpili ay mula pa or bago pa itatag ang sanlibutan, ito pa lang ay panalo na po tayo. Tapos siyempre, pag sa stand mo, ang pagpili ng Diyos ay or ang pananampalataya ang nauna kaysa sa pagpili, yung tanong, ito ba ay nagpapakita ng gawa ng Diyos o gawa ng tao? Pag nauna ang pananampalataya kaysa sa pagpili. So, both siya, no? Both siya. Dahil kaya nga sabi mo kanina may effort. So, yung kanina, kung ating mapapansin, pinili niya bago itatag ang sanlibutan, nagkamali ka ng pakinig sapagkat ang pagpili ron yung kanyang pagpapakabanal. Kasi yun ang katwiran ng Diyos. Hindi yung kung pinili ka para maligtas, wala pa ang mundo. Ipinili ka na para maligtas. Hindi po, kundi yung pagpapakabanal po yun. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung konteksto, namnamin mo. Baka nagkakamali ka sa konteksto. Hindi po yun tinutukoy kaligtasan. Hindi po yun. Ang pamumuhay banal ba? Yan po ba ay bunga ng taong naligtas na or banal para piliin sila ng Diyos? Ang pagpapakabanal ay gaya ng pagpili ng Diyos ayon po sa 1:4 ng Efeso. Hindi, moderator, iba po yung objection. So, ang tao ba ay pinili noong siya ay dahil siya ay banal, pinili siya ng Diyos o pinili siya upang gawing banal? Okay, so Okay. bagong question to bro. Proceed bro. So, ang pagpili ng Diyos nung siya tinawag ng Diyos, no? Nung siya, sabi mo nga kanina, sa pamamagitan ng pakikinig at sa mga salita ng Diyos, tinawag siya. So, yun yung purpose niya. Kaya nga, ang plano ng Diyos, yun nga, yung kanyang pagpili ay ayon sa pagpapakabanal ng tao bago itatag ang sanlibutan, kapatid. So yun, nagkamali ka doon. Malinaw na pinili ng Diyos ang tao dahil siya ay banal, dahil siya ay sumampalataya, lilitaw na kung saan yung kanyang kaligtasan ay gawa at hindi biyaya ng Diyos. Ayon sa talatang, itong tanong, ayon sa talatang Episo 1:4, ano ang layunin, ano ang basihan ng Diyos sa kanyang pagpili? Ay sa talatang 1:4, ano yung basihan ng Diyos? Dagdag mo ang 5. Tama? Ano ang basihan ng Diyos ng kanyang pagpili? So kung mababasa po natin, ang basihan ng kanyang pagpili sa ibang talata ay yung kanyang sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikinig. Sabi ko nga sa iyo, sabi mo may effort mababasa? Pananampalataya. Ang sagot mo, pananampalataya. Mr. Moderator. Sige, moderator. Di pa kasi tapos si Pastor Eric sa pagpapaliwanag ha. Pastor Eric, sige, go ahead. Proceed ka muna. Opo, sinasagot po natin ayon po sa kanyang tanong, ayon dito na ang kanyang pagpili sa kanya bago itatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal. So yun yung tinutukoy doon, yung kanyang pagpapakabanal. So ang sagot mo, upang pagpili ng ang layon. Sige po. Sorry. Sige, go ahead. Okay, I think okay na. Proceed lang, Pastor. So, sabi dito sa 5, tayo tinalaga niya nung una pa. Kaya nga yung pagtatalaga nung una ay sa 2 Gs ng Efeso, yung lalakaran ng tao. So, yung hinihingi ko sa kanya ay
dahilan ng pagpili ng Diyos, hindi resulta. So ang sagot mo, ang dahilan ng pagpili ng Diyos upang dahil siya ay banal. So yung ayon sa talata ay upang sila'y gawing banal. Ngayon, lumalabas na yung pagpili ng Diyos ay dahil sa gawa ng tao at hindi dahil sa gawa at kaloob ng Diyos. Kaya nga lilitaw, ikaw ba'y naniniwala na ang Diyos ang pumili sa iyo o ikaw ang pumili sa sarili mo upang ma-elect po ikaw o mapili ng Diyos? Okay. Ayon po sa aking sinabi at aral, andun yung effort ng Diyos. Ayon sa pagpili niya, sabi mo nga kanina, sa pamamagitan ng pakinig, no, ng mga salita ni Kristo, dun po yung pagtawag. No? Kaya nga, pinipilit natin dito, yung pananampalataya. So, yung pananampalataya, pumasok ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos, eto na, inilahad niya ngayon, yung ayon sa kabanalan ng tao. Ganon din yung pagpili niya. No? Para lakaran ng tao, ang wika nung una, do sa his ng Epeso, yung kabanalan, katwiran at katotohanan, ganun po yung larawan ni Kristo na dapat nating lakaran. Dapat na unawaan mo na. So ngayon, dahil position mo ay may malayang makapagpili at makapanampalataya ang tao, ngayon ang tanong ko, kahit hindi siya bubuhayin ng Diyos, siya pa rin ba ay makakapagsampalataya? Kahit hindi siya bubuhayin ng Diyos? Objection, Mr. Moderator. Objection. So, unang-una, hindi po natin na topic yung kahit siya bubuhayin o pagkabuhay ng Diyos, no? So, sinagot na po natin yung una, Brother Rasha, kahit hindi ko po inilatag, binagbigyan ko po siya. So, dito, napakalayo na po ng kanyang tanong, Okay, so, out of topic daw to. Pastor Lloyd, may counter-objection ka ba? Siyempre yung objection ko, moderator, kasi nga, ito po ay ayon po sa ating nilatag, at ito po ay inline po sa ating topic na patungkol po sa pagpili. So nilatag niya na ang tao ay sasampalataya kahit na hindi pa siya binuhay ng Diyos. Okay. So sasampalataya siya kahit siya'y patay. Okay. So ganito kasi yan. Ang tanong kasi patungkol doon sa pagbuhay, sa pagpili to. However, ganito. Pasok naman to sa pinag-uusapan. However, ganito. Iba kasi yung stand ni Pastor Eric dyan patungkol sa bubuhayin yung mananampalataya or hindi. Pero hindi kasi nakadepende kay Pastor Eric to, kundi sa nagtatanong ba. Ngayon, kung merong something doon sa tanong or hindi mo stand yung ganun, Pastor Eric, na merong bubuhayin or hindi, pwede mong sagutin ng 10 seconds ha. Pero kay Pastor Lloyd, tinatanggap ko yun as a valid question naman. So Pastor Lloyd, paulit nga muna yung tanong tapos tingnan natin kung paano sasagutin. Next question, moderator. Proceed. Ayon sa John 15:16, na nilatag ko na hindi mo naman sinira, mayroon po dong pumili. Sinong pumili? Ang mga apostoles o si Kristo? Apostoles o si Kristo? Okay, Mr. Moderation, objection. So, hindi ko po inilatag yan. Sabi ko nga, pinagbigyan na po natin siya sa unang tanong niya, kahit di ko inilatag, sinagot ko na. Okay. So, itong mga pangatlo, hindi na po natin next pagbibigyan. Question. Automatic next question yan. Hindi daw niya nilatag yan. So, ibig sabihin na ikaw naman ay naniniwala Time. na ang Diyos ay pumili, 7 minutes. wala pa natatag ang mundo. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang 7 minutes natin, first stage ng debate. Shoutout muna kay Eme Alfonso, Go Bro Eric, kay Joshua Villava, Dino Diaz, okay. Pastor Philemon Shera, may schedule na pala kayo bro, kailan ba yun? Shoutout din kay Jose Bayre, tapos si Eric. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Baguhin na ang panuntunan ng debate, gawing usapan ng mga anak ng Diyos. Bawat tatayo sa debate ay handang magpasiyasat o handang sumagot ng tuwiran sa lahat ng tanong tungkol sa kanyang relihiyon, aral at katuruan. Shoutout din kay Ping Wong, mas ginusto ng Diyos lalangin ang langit at ang lupa kaysa tao. Shoutout din kay Arnel Aligarbes, ang layo ng sagot ni Eric sa Ephesians 1:4.
Pastor Lloyd, the best yung tanong. Shoutout din kay Kim Navarro. Si Aaron ba pinili rin? At si Wendell Javier Chozas, kay Niel Lara. Misinterpretation po si Sir Eric. Nalilito siya sa doctrine ng predestination. Pwede niya po pag-aralan ang Sopralapsarianism at Infralapsarianism. Ayan. So, shoutout din kay Pastor Dino Diaz. Correct yung point ni Pastor Eric. Ang maliligtas ay yung makakaalam ng katotohanan. Pastor Pilimon, Shera, sabihin nyo lang kung may gustong makipag-debate sa akin. Any letter doon sa tulip. At tuloy-tuloy tayo dito. At Pastor Lloyd, rebuttal. Your time start now. Okay, so malinaw na si Pastor Eric ay hindi nakakaunawa ng aming paksa sa debate. Yung aming paksa ay papatunayan ko na pumili ang Diyos, hindi pa natatag ang sanlibutan, at ginamit ko ang Episo 1:4. Sumang-ayon siya na may pinili ang Diyos, hindi pa natatag ang mundo. Ngunit kung tatanungin mo siya na ano ang dahilan ng Diyos bakit pinili ang tao, ang sagot niya, dahil sila ay banal, may siningit siya dahil sila ay sumampalataya, na malinaw naman ang pagkasabi sa talata kahit na basahin mo na lang ng literal, na ang dahilan ng pagpili ng Diyos dahil sa pag-ibig niya. Mababasa sa huling bahagi ng versikulo 4 at sa huli sa versikulo 5 ay mababasa mo rin na pinili tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kaloob. Ang pagpili ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang kaloob, hindi po ito sa desisyon o pagpili o paniniwala ng isang tao. Kaya nga dito pa lang ay hindi na nagiba ng ating kaaway na may pinili na ang Diyos. Tapos pumunta ako sa John chapter 15:16, napakalinaw naman ng talata, na hindi lang ang Diyos ang pumili at hindi po yun nabatay sa gawa ng tao, kundi si Kristo ay nagsabi, ako ang pumili sa iyo at hindi kayo pumili sa akin. Ang sagot ni Pastor Eric, hindi ko pa yan nalalatag, hindi mo ba pwedeng sagutin kung anong pagkakaunawa mo sa 15:16 ng Juan? At kanina ka pang nagbabanggit na may pinili ang Diyos upang ipahamak, na malinaw naman na nung nagtanong ka, ang sabi ko, ang pagdidibatihan natin ay ang kanyang pinili, at yung kanyang pinili ay kanyang bubuhayin upang sila'y sumampalataya kay Kristo. Hindi ko nilatag na mayroong pinili ang Diyos upang ipahamak. Struman argument po ito. Hindi po sa posisyon ko ang piniling upang ipahamak, kundi ang sabi ko, hinayaan sila ng Diyos. Kung hinayaan ba sila ng Diyos, pinili sila sa upang maipahamak? Hindi. Dahil po, yan po ang hustisya ng ating Panginoon. At kung may pinili man siya sa kaligtasan, yan po ay ayon sa kanyang kaloob at awa, at hindi mauobliga ang Diyos na kaawaan niya ang lahat. So, ngayon, dito po sa nilatag ko, Ephesians chapter 1 verse 4, John chapter 15:16, hindi maunawaan ni Pastor Eric ang talatang nabanggit. Ngayon, dadagdagan po natin yan. Dito po sa Roma 8:29-30, ang sabi, sapagkat sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang Kanya, at ang ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Ang mga pinili niya noong panguna ay Kanyang tinawag, at ang tinawag ay Kanyang pinawalang sala. At ang pinawalang sala ay Kanyang binahagian ng Kanyang kaluwalhatian. Ang talatang ito ay matibay na nagpapatunay sa hindi maputol na pagtrabaho ng Diyos
na hindi mo makikita ang gawa ng tao. So, ito po ay hindi lang isang teorya, plano, kundi aktwal na pagpili ng Diyos na kung saan ay may pinili siya at tinawag sa kaligtasan. At siyempre po, kailangan pong maunawaan ni Pastor Eric na iba ang eleksyon sa salvation na pilit niya pong ginamixkla. Ang eleksyon, yan po ang pinili ng Diyos in eternity past. Hindi pa naisilang si Pastor Eric, hindi pa nalalang ang mundo. Ang salvation ay ang aktwal na pagliligtas. Yung magkakasunod-sunod na mangyayari po sa buhay ng tao, yung pinili ng Diyos ay siyang bubuhayin niya at sa sampalataya, doon pa lang po ang kanyang kaligtasan. Sana yung ini-expect ko ditong debate ay yung supra at infra. Ako po'y naniniwala sa infra na pumili ang Diyos pagkatapos na nahulog sa pagpakasala yung tao at may pinili siyang grupo na kanyang ililigtas at ang iba ay hinayaan. So, ito po yung magpapatunay na ang Roma 8:29-30 ay hindi dito na isama ang gawa ng tao, kundi ito po sa pasimula ay gawa po ng Diyos. Tapos sa 2 Timothy 1:9, ang sabi pa rin ay ito po ay malinaw na ebidensya sa Biblia na ang tao ay pinili, hindi pa nalalang ang mundo, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng banal. Sabi ni Pastor Alex, kahit na hindi pa siya pinili ng Diyos, may kakayanan na pala siyang maging banal upang piliin siya ng Diyos. Ililigtas at tinawag tayo para maging yung resulta ng pagpili at pagtawag, ang resulta po noon kabanalan. Hindi po kabaliktad. Hindi dahil sa mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo, ibinigaya hindi nagmula sa tao. Si Kristo bago pa nagsimula ang mundo. Kaya nga kanina sasabihin niya na hindi ko daw nagiba yung kanyang nilatag. Kasi nga para sa kanya, kahit hindi ako pinili, yung mauuna ay ang pagsampalataya ko upang piliin ako ng Diyos. Lilitaw na yung pagsampalataya mo ang may kakayanan na kung saan ay mas makapangyarihan kaysa sa ginawa ng Diyos. Ito pa ang sabi sa Efeso 2:10, ang nabanggit dito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa ating noong una pa man. So nakita niyo po yung talata, may pinili ang Diyos sa kaligtasan, may pinili ang Diyos hindi pa siya niligtas, may pinili ang Diyos para po siya'y paglingkuran. Ibig sabihin, noong makasalanan ang tao, nang hindi pa siya sumasampalataya sa Diyos, siya na po ay pinili. Pagkatapos ng pinili, siya po ay pinili sa kaligtasan at siya po ay pinili sa paglilingkod. So, malinaw po ang talata na sa kaligtasan ng tao, hindi po ito batay sa gawa ng tao. So, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pagpili ng Diyos ay isa pong aktwal na desisyon niya na ginawa wala pa, hindi pa naitatag ang mundo. At ang resulta po nito ay ang pagtawag, pagkabanal, at ang paglilingkod. So, para sa atin po, yung paglilingkod, yung paggawa ng mabuti, yan po ay resulta ng pagpili at pagbuhay ng Diyos sa atin. So, yun lamang po mga kapatid, nais kong maunawaan ni Pastor Eric na magkaiba ang eleksyon sa aktwal na salvation. At magkaibang salvation sa tinawag sa service. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Eric, your time start now, Pastor. So yung pinili ba ligtas o hindi? Hindi pa sila ligtas. Hindi. So sabi mo,
Sabi mo, hindi pa ligtas yung pinili. No? Paano sila maliligtas o paano sila pinili kung hindi sila ligtas na? Hindi sila ligtas dahil wala pang aktual na pagtutubos ni Kristo, dahil ang pagpili nangyari sa nakaraang walang objection muna hanggan. tayo. Pastor Eric, ano yan? Ang tanong natin, paano sila pinili? Okay. No? Paano sila pinili kung hindi sila ligtas? So, sagutin niyo yon. Okay, counter objection meron ba before ako hahatol? Okay, sasagot ako. Okay, ganito, Malinaw naman Pastor sinabi. Eric, wait lang. Hahatol muna ako dito. Yung question ni Pastor Eric dito yung papaano. Open-ended question naman to, papaano, any reason, as count as valid Opo. answer naman. So, Pastor Lloyd, papaano daw pinili? Proceed, bro. Paano pinili? Nabanggit ko na, Ephesians chapter 1, 4, ayon sa pag-ibig ng Diyos, verse 5, ayon sa kanyang kaloob. Hindi sa kaloob ng tao. So, sabi Sa mo, pag-ibig ng tao. pinili. Next question. Okay. Sabi ko, tanong ko, paano siya pinili? Sabi mo, ayon sa pag-ibig ng Diyos, ayon sa 2:8, no? Pinili siya sa biyaya ng Diyos. So Pakilinaw ngayon, ng talata, inaamin mo ngayon, no? Sa pamamagitan na Pastor Eric, may clarification dito. Yung talata daw na binabanggit mo, kung ano daw yun? So, ano ba yung talatang binanggit, di ba sa Efeso? Okay. Ayon Proceed. sa pag-ibig ng Diyos, Okay, proceed lang sa sa tanong. biyaya ng Diyos. Proceed, Pastor Eric. Okay. So, ito yung tanong natin, no? So, ito tanong natin. Sabi mo, ayon sa pag-ibig ng Diyos, pinili siya sa biyaya, no? Ngayon, paano siya nakaranas ng pagpili? Sabi mo, hindi siya ligtas pa eh. Paano siya nakaranas ng pagpili? No? Sa pamamagitan ba ito ng pananampalataya, nakamit niya yung biyaya o pagpili? Oo o hindi? Moderator, objection. Wala po din sa kanyang... Malinaw naman po na nabanggit ko kanina ng pagpili ng Diyos ayon sa Diyos, hindi sa tao. Okay, Yung kanyang tanong ay patungkol sa kaligtasan, hindi sa eleksyon. Okay, so ang tinatanong mo daw is sa salvation niya, Pastor Eric, hindi sa election. Meron ko bang counter objection or magre-rephrase ka ng tanong, Pastor Eric? Okay, so ako meron. Kasi ginagamit niya po, Brother Rasha, yung mga talata. So, ibinabalik ko lang sa kanya yung mga talatang ginagamit niya. So, dapat sagutin niya kung kaya niyang sagutin. Kung hindi, next question siya. Okay, so ang question kasi dito, I think na yung salvation tsaka election yung problem dito. At sa kabilang panig kasi iba yung pag-interpret ng mga talata at bagay-bagay. Pero depende kasi ito again sa nagtatanong, kahit anong isipin niya doon sa mga salita ay tinatanggap pa din ng moderator. Pero kung merong something doon sa tanong gaya niyan, Pastor Lloyd, pwede mong gamitin ang 10 seconds. Ha? So, Pastor Eric, pakituloy mo muna yung tanong mo, tapos tingnan natin kung paano sagutin. Pastor Eric, ulit. Opo, okay. Opo. Sabi niya kasi ayon sa pag-ibig, no? So, ayon sa pag-ibig, si Pastor doon yung kaligtasan o pagpili. Paulit, bro. So, ayon sa pag-ibig sabi mo. So, ang tanong natin, kailan siya pinili? Kailan siya pinili? Kailan daw siya Hello? pinili? Sagot? Sasagot Okay. ako, moderator. Walang pagpipilian. Sagot lang. Oo, sagot lang. Kailan siya pinili? Yung tanong wala pa yung tanong. Malinaw naman po sa talatang Ephesians 4, kailan siya pinili ng Diyos before the foundations of the world. Maliban lang kung tutulan mo po yung talata, ay tinututulan mo po yung turo ni Pablo. Hindi po maganda yan. Okay. Pastor Eric, proceed ka lang, bro. Naglalag ka kanina, bro. Hindi ko alam kung tapos ka na o hindi, pero proceed lang, Pastor Okay. Eric. So, tinututulan mo ba yung sinabi ni Pablo na ang Diyos ay pag-ibig at ang ibig niya ay lahat maligtas? Tinututulan mo na ibig niya lahat ay maligtas o ang ibig ng Diyos ay pinili? Saan sa dalawa? May layunin kasi yung binanggit ni Pablo na ang ibig niya iligtas. Basahin niyo sa verse 1 at verse 2. Yan po ay referring for kings and those who have in authority.
Kaya yung pagpili na ililigtas ang lahat, yan po ay sumasang-ayon o yan po ay nagtuturo sa specific group of people. Ano po ito? Mga pinili, mga karnero, simbahan ni Kristo, yung kanyang mga anak, yun po yung kanyang ililigtas. Yun po yung nabanggit na lahat. Sabi mo, specific. Next question. Sabi mo, yun lang binanggit na lahat. So, ibig sabihin, nung bumaha, no? Nung bumaha, ang pinili lang ng Diyos yung 8 kaluluwa at ipinahamak ng Diyos yung napakaraming tao. Tama, mali? Tama po, dahil yun po yung sabi sa Biblia. Sabi din po ni Pedro, 8 lang po yung naligtas at yung lahat ng tao po ay subject sa God's judgments. Next question po. Kung ikaw ang Diyos, ano? O kahit ikaw sa sarili mo, anong gusto mo? No? Maligtas ang lahat ng tao? Piliin ang lahat ng tao? O piliin lang ang 8 Okay, tao? magandang question po yan. Sasagot po ba ako, moderator? May 3 pamamaraan. Kung ako ang Diyos, may 3 option akong ibibigay sa iyo. Makinig ka muna, brother Pastor Eric, kasi nga nagtatanong ka, so sasagutin ko. Anong time natin, kapatid? Okay. So, pwedeng piliin ng Diyos ang lahat at ito yung nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Okay. At maaari ding hindi niya iligtas ang lahat at ito yung magpapakita ng Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator. So kung ako ang Diyos, Objection. Objection, Pastor Eric. Ano, Pastor Eric? So, hindi ko po tinutukoy yung Diyos. Sabi ko siya eh. Kasi sabi, hindi siya po mismo. Kung siya yung Diyos, okay, sagot ako, moderator. Kung ako ang Diyos, pareho lang din. Sige po, Pastor Eric. Sumasagot naman si Pastor Lloyd. Hintayin mo lang talaga, bro, ha? So, proceed ka. Kung ikaw ay Diyos, Pastor Lloyd, proceed ka. Kung ako ang Diyos, ay siyempre, pipiliin ko ang gusto kong piliin at hahayaan ang gusto kong hahayaan. Next question po. So, ulitin natin yung tanong. Kung ikaw ang Diyos at sa sarili mo, ikaw mismo, gusto mo ba piliin ang lahat ng tao para maligtas? O ayaw mong piliin ang mga tao, no, para maligtas? Nakasagot na ako, moderator, na ang sabi ko, ayon po yan sa biblical na pagtuturo na yung pagpili ng at kaawa ng Panginoon, hindi po yan batay sa anumang gawa ng tao. Kundi kung ako ang Diyos, pipiliin ko yung aking iniibig at aking kinakaawaan at kung hinayaan ko man ang iba ay hindi ako obligado na kaawaan ng lahat. Okay, bro Eric, proceed ka, bro. Opo, so hindi po natin matumbok yung kanyang sagot, no. Kaya hindi siya dumidirekta. So ganito na lang, no. So total, no. Hindi mo matumbok, ito ang tanong, kapatid, no. Okay, ito yung ating sunod na katanungan. Ayon sa Efeso 1:4, no. Ayon sa Efeso 1:4. Pinili ba siya? Sino yung pinili doon? Sino yung pinili doon? Ikaw ba ang tinutukoy doon o si Pablo at sa mga inaaralan niya? Ayon po sa talata, yung tinutukoy po doon ay yung mga tao po sa Efeso. Okay. So, ibig sabihin, kung tao sa Efeso tinutukoy doon, kasama ka ba? Oo, hindi. By principle, dahil po yung palatandaan na makikita sa Efeso 4 ay yung pamumuhay banal, kasama po ako, moderator. Categorical po yung ating tanong. Okay. Categorical po. Gusto ni Pastor Eric dito, yung unang lalabas sa bibig mo, Pastor Lloyd, ay kasama ka ba daw doon? Yes or no? Pipili ka ba? Yes, kasama, yes. Moderator. Pastor Lloyd? Kasama, moderator, kasama okay, po. Kasama daw. Paliwanag mo muna, Pastor Lloyd. 30 seconds. So, kasama po ako rito sa pinili ng Diyos. Dahil hindi lang po yan yung mga spiritual na pagpapala yung natanggap natin dito sa Ephesians chapter 1. Meron po yung context. Pagdating po sa chapter 2, ito po ay kanyang pinaalala sa mga Efeso, yung kanilang katayuang patay.
Okay, thank At you. Okay, again. At Again, 7 minutes again. time na, bro. Time Again. Time na, bro. Sabi Time mo na. kanina, 7 minutes time na, bro. peso lang. At Bro, yung Eric. sabi mo, hindi ka kasama. Time na. Ha? time na po. Ay. Okay. So, So, dyan kasi nagano po, nagtatapos. naghahang, medyo delay po dyan. Oh, so ganito, Delay. bro, Eric. Medyo na humihina yung signal mo, bro. Kasi dito malakas naman sa aking live. Wait na. Pwede kang mag-out, bro, tapos balik ka. O kasi Mag-off muna ako. or O patayin ko lang yung camera ko. maganda mag-out ka muna Off tapos ko lang yung balik camera ka. ko siguro. Sige, pwede din. Pwede din. Nakapangay out ko. Ano lang. Pwede din, ganyan. Mag-ano. Yan. Okay. Yan. Proceed ka, Brother Eric, sa iyong rebuttal, bro. Okay, so rebuttal na po tayo. So dito, yung tanong natin, nagka-balentong na naman tong kaibigan natin, no? Sabi niya, ang tanong ko, sino ba yung tinutukoy na pinili ron? Si Pablo at sila, yung mga sinasabi ron? Sabi niya, oo, sa Epeso yon. Ngayon tinanong ko ulit, no? Sino ba talaga ang pinili ron? Kasama ka ba ron? Sabi niya, oo, kasama ako. So dito, dalawang dila na naman yung ating katunggali sa bagay na ito. So makikita mo talaga kung ito yung nagsisinungaling o talagang nanguhula na lang sa kanyang mga sagot. Yan ang nagiging problema, no? Sa mga tanong pa lang, hindi siya consistent. Kumbaga, medyo dinagde-delay siya at nag-iisip siya maigi. Wala talagang na kanyang tugon na talagang impact dito sa mga bagong tanong na nararanasan niya ngayon. So dito, nagka-bull na naman siya. Pangalawa, no? Itong pinipili ko siya, kung ikaw mismo sa sarili mo, ikaw ang Diyos, no? Ikaw sa sarili mo, anong gusto mong gawin? Piliin ang lahat ng tao para iligtas? O hindi mo pipiliin? Hindi siya makasagot. Ang inaano niya lagi yung Diyos. Ang tanong natin, siya mismo . So ngayon, nung napilitan siya, sumagot siya, no, na ayon naman sa Biblia, ang pagpili, ganito. Hindi siya makasagot ng direkta na ano ba talaga yung gusto niya pagpili. Kasi nga sa puso niya, ang gusto niya, talagang piliin niya ng lahat ng tao. Kasi sabi nga sa 3:19 ng Pedro, ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Doon lang, yan na siya, kukontra na sa kanyang panindigan to. Kukontra na. No, ngayon, ang nagiging problema rito, hindi natin maisa-isa sa kanya mismo sarili niya, hindi niya alam kung ano isasagot niya. No? Nagka-blabo-labo yung sagot niya. No, hindi natin alam kung tatlo ba yung sagot niya, namimili siyang tatlong sagot, samantalang direkta yung sagot tanong natin. Hindi niya talaga mapunto por punto to, yung ating mga katanungan. Ngayon, okay, sabi nga sa Epeso 1:4 daw, ang sabi ko raw, sa gawa daw ipinili. Maganda siguro, mapatunayan niya, i-replay itong video, kung sa gawa ba talaga, sinabi ko na sa gawa pinili ang tao. Sa gawa niligtas ang tao. Ito po yung Stroman fallacy. Ito po yung napakalaking kasinungalingan. At hindi mo madadaya yung mga nakikinig sa iyo, kapatid. No? Nagpapakilala kang pastor, sa debate Stroman fallacy ka. Hindi ko sinabi at wala akong aral na pinili ka dahil sa gawa. Ang aral ko rito, sabi ko, mula na rin sa bibig mo, no, sa pakikinig, sa pamamagitan ng pananampalataya, naligtas ang tao. So dito, pumasok na, nung siya maligtas, nung siya pinili sa pamamagitan ng pananampalataya, no, ayon sa kanya yung pagpili at mabubuhay siya ng may kabanalan. Yun din yung pagpili pa rin ng Diyos. Kasi nga, sabi ko nga, sa sinunod ko yung 2 binaliwala mo, no? Ito yung inihanda niya ng una upang siya nating lakaran, yung mabubuting gawa. Pinutol mo yan Gusto mo na fallacy ka. Wala akong sinabi, aral man, na ang pagpili ay sa pamamagitan ng gawa. Yan ang problema sa mga medyo lito, no, sa mga tanong at hindi alam kung ano yung mga sinasabi. No? Wala akong sinabing ganon. Kundi, yung pagpili ng Diyos dito ayon sa kabanalan, no, mula pa nung una, nilalang ka ayon sa kabanalan dahil nga ito nga ay proseso ng pagsampalataya ayon po sa 3:16 at 2:8, 3:16 ng Juan at 2:8 ng Efeso. No? Sa biyaya kay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi mo kanina, yun yung pagpili at doon nagsimula. Hindi mo yun ang unang sagot mo So nag-iba ka ngayon. Hindi na sa pakikinig at pananampalataya. Sabi mo naman, bago itataga sa libutan. Tapos nag-iba ka ulit. Naligtas na dahil sa pananampalataya. So paiba-iba yung sagot mo. So huling-huli ka sa bibig mo. Hindi natin alam kung ano ba yung dila mo. Yan ba yung sanga?
may dalawang bang ano yan, dalawang sangayan dila mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Nagkabuhol-buhol na yung dila mo sa mga sagot mo. No? Hindi. Tapos instrumental fallacy ka pa, wala naman ako sinasabi na pinili ka dahil sa gawa, no? Hindi mo naintindihan pala yung aking sagot, no? Na yung pagpili sa kanila, dun nga sa katotohanan, sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, sa GIS, sabi ko nga, lalakad siya sa kabanalan, ayon sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. At isa nga ito, no, na pinili niya ng Diyos na nilalakaran ng tao. Kaya nga sabi ko sa iyo, pinili rin din ng Diyos yun. Yung lakad niya, yung buhay ng tao, pinili niya buhat pa ng pasimula, no, buhat pa ng una. Pinili niya yung lalakaran ng tao, yung kabanalan. Pero unang-una ron, siyempre, sabi mo nga, yung faith sa pakikinig. Kaya nga doon ka nadali Hindi pala, mula nung pagpili, hindi pala nung bago ito taga-sanlibutan. Nag-iba ka lang ng sagot. Nagpaiba-iba ka na sagot. So ako, consistent ako sa sagot ko, hindi mo lang maunawaan, kasi nga, nag-instrumental fallacy ka para makalusot ka sa mga tanong ko na hindi mo talaga masagot. Tapos, sinabi mo pa, na sabi pa, ang Diyos gusto niya yung 8 kaluluwa lang. Doon ka nagkamali Bakit ba sila napahamak yung mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ni Noah? Nangaral siya, ba't siya nangaral kung pipiliin na pala silang 8 lang at iiwan yung marami? Bakit ba sila pinarusahan? Di ba dahil sa kasalanan? Hindi pala sila pinili ng Diyos para ipahamak. Kaya sabi mo, instrumental fallacy yun, yung wala sa topic namin, yung meron bang talata na pinili ng Diyos na ang tao ay mapahamak bago itataga sa libutan? Sabi niya wala. O anong instrument doon? Anong yung out of context o out of topic doon? Topic, kasama sa topic doon. Kaya nga yun yung opposite nun Nung wala ka napatunayan, dapat napatunayan mo na meron ding hindi pinili bago itataga sa libutan dahil nga meron pinili bago itataga sa libutan. Di ba? Kasi nga ginamit ko nga yung kay Noah, sabi mo pinili yung 8. So ibig sabihin, bakit hindi pinili yung marami? O dahil sa kasalanan, aminin mo, dahil sa kasalanan yan, nahiwala yung tao. Pero hindi dahil sa pinili sila para mapahamak, kundi dahil sa kasalanan. So doon pa lang, makikita po natin na talaga po na dito pa lang, walang mapapatunayan talaga to. No? Ito kasi yung pagpili niya, ito po yung kanyang plano Plano ng Diyos yung aling sa pagpili niya sa mga tao. No? Plano niya, ano yung plano niya? Yung anak nga na manampalataya sa anak. Plano yan ng Diyos No? So nung si Kristo ang larawan ng Diyos ayon sa katwiran at kabanalan na doon tayo nilalang sa Kanya. So yung rin, yung ating yung pa rin yung pinili ng Diyos sa atin, na lalakaran natin. Kaya wag kang masisinungaling, no, na hindi pinili ng Diyos yung lalakaran natin. Pinili ng Diyos yun. Pati ikaw, pinili ka. Sabi mo nga, sa pakikinig, sa pananampalataya. Totoo, tama yung sinabi mo. Kaya lang, ang problema mo, nagkadoble dila mo. Lumis ka, sabi mo, pinili na bago tatang sa libutan. Tapos bumalik ulit, pinili dahil sa pananampalataya. Naligtas sa pananampalataya. So, ang problema mo lang, tinanong kita, yung bang pinili, ligtas? Sabi mo, hindi. Ano ibig sabihin nun? Pinili ka, tapos kailan ka ililigtas? Sasampalataya ka pala, doon ka na sasampalataya. So anong sense nun na pinili ka na tapos doon ka pa lang sasampalataya nung ikaw ay maliligtas, nung ikaw ay sumampalataya? So walang pagpili ron, mga kapatid. Kasi hindi wala yung pagpili daw, ito daw yung pinili siya, no, si Noah pinili daw, si Noah ligtas kaya pinili yun kasi ligtas yun. Tapos hindi pa raw ligtas yung pinili. Grabing aral to, no? Pinili ka, no? Tapos hindi ka pala ligtas. Tapos malilitas ka lang nung ikaw sumampalataya. Dito yung argumento niya na yung kaligtasan pala ay sa pagpili, nung sumampalataya ka pa lang, tapos iniba niya, ay hindi pala yun, nung bago pa lang itataga sa libutan. So, dito yung argumento niya, nagkasali-sali siya, no? Nagkabuhol-buhol yung kanyang sagot dito. So, ito, maliwanag to, mga kapatid, no, na tayo'y pinili ng Panginoon nung tayo'y nanampalataya. Sabi niya, may effort daw no, nag-effort daw yung tao sa pananampalataya. Tama naman, no? Meron na talaga nang di effort mo yung pananampalataya mo, yung pakikinig mo, effort yun Diba? Nag-effort ka, no? Hindi ito uri ng gumawa ka para maligtas. No? Faith pa rin siya, pananampalataya pa rin, no? Yung pakikinig mo sa salita ng Diyos. Therefore, nung sumampalataya ka, sa biyaya, naligtas ka. So, hindi sa pamamagitan ng gawa. So, yung pagpili ng Diyos, pinili si Noah, si Abraham, ligtas po yun.
Hindi sila pinili para iligtas para iligtas pa lamang. Kaya nga sabi nila, ayon sa pagkapili sa inyo, sabi ko, sino ba tinutukoy doon? Sabi mo si Pablo. Si Pablo ba nung pinili, ligtas? Sabi niya, hindi daw. Yung mga nandun ba, sino bang pinili doon? Kayo, yun nandun. Yung ba, mga ligtas ba yun? Sabi niya, yung pagpili, hindi pa raw ligtas yun. So sabi ko, sino ba talaga yung nandun? Kasama ka ba ron? Sabi niya, Efeso lang daw. Oo, kasama ako ron. Sino ba talaga? Yung sa Efeso lang, si Pablo lang, o kasama ka talaga? Ano ba talaga yung sagot mo doon? So, nung pinili si Pablo, hindi pa pala ligtas kasi nga, yung pagpili pala, hindi pala ligtas. Sabi ron, kay bago itataga sa liputan, pinili ka, ibig sabihin, ligtas ka, pinili ka nga eh. Pakikinig, nanggagaling sa, yung panampatan, nanggagaling sa pakikinig. At sa pakikinig, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At 2:8, sa biya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan, yung pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Time. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Lloyd, your time start now. So, kailangan mo unawaan ni Pastor Eric yung debate namin ngayon. Yung debate namin ay papatunayan ko na ang tao ay pinili before the foundations of the world. Ngayon ang tanong ay, nabasa mo ba sa Ephesians chapter 1 verse 4 na nung pinili ang tao ay dahil sumampalataya siya o kahit sa ang Biblia? O anong bersikulo? May mababasa ka ba na gano'n? Meron. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung bang si Pedro ay si Pablo, yung mga nandoon ligtas. Next question. Sabi mo hindi ligtas. Ligtas yun. Kaya nga sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo na ligtas. Oo. Next question po, Brother Alex. Okay, proceed, Pastor Lloyd. Okay, so sabi mo mayroon kang mababasa na may taong pinili, may sumampalataya upang ito'y piliin ng Diyos. Saan po ito makikita? Pwede mo bang basahin? Yes. Okay, binanggit mo yung 1:4, binanggit mo yung 2:8, ng Efeso pa rin. So, tinaliwanag doon kung sino yung mga pinili. Yung mga sumampalataya sa biyaya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yun po yun, yung mga mananampalataya, yun po yung mga pinili. Hindi ka naman pipiliin kung hindi ka mananampalataya. Ikaw kasi aral mo, taliwas sa salita ng Diyos na hindi paligtas yung pinili. Dapat maitubid mo yan. Kaya nga yung katotohanan magpapalaya sa iyo eh. So yung usapan natin ay time na, Brother Rasya. Next question. So ang sabi mo, pinili pa lang sila ni Jesus. Pinili pa lang sila sa sa Ephesians chapter 1 verse 4 kahit wala tayong mababasa na sumampalataya. Pero yung tanong ko ay ganito. Nauunawaan mo ba ang pagkakaiba ng election at salvation? O ulitin ko po muli. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa sa paniniwala mo? So, hindi sila pagkakaiba usually. Ito yung magkaugnay. Kaya nga hindi mo masagot ng matino eh. Kala mo hindi ligtas. Kaya nga yung Efeso 1:4, paano mo malalaman ng konteksto kung doon ka lang papako? Dapat basahin mo yung konteksto ng Efeso. Sino yon? Yung mga sa biyaya na ngaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sino yung pinili? Yung mga mananampalataya. Si Pablo, sabi mo nga ligtas. Malinaw naman sa Efeso 1:4, wala kang mababasang sumampalataya. Pero yung tanong ko po dito ay sabi mo magkaugnay ang election at salvation. At pareho tayo dyan naniniwala. Kailan nangyari ang election at kailan nangyari ang salvation? Kung sila ay magkaugnay lang. So, magkaugnay sila kasi nga ito yung tinatawag na na magkasabay sila eh. Bakit sinatawag magkasabay?
Kasi nga, no? Itong mga pinili ng Diyos, ito yung mga sumampalataya. Hindi sila pinili dahil sila hindi ligtas. Saan ka ba naman nakakita sa Biblia, pinili ka, hindi ka ligtas? Aral nyo lang yun. Bakit ka ba naligtas ng pananampalataya? Pero kasi kung makita ng pananampalataya, ano yung pinili? Yung para mabuhay na may kabanalan. Brother Alex, sabi mo, magkasabay po yung pagpili at ang salvation. Ang nabanggit sa Ephesians chapter 1 verse 4 na may pinili in eternity past, ang tanong dahil magkasabay ang election at salvation, sa eternity past nanampalataya ng tao o sumampalataya ng tao, hindi pa nalalang ang mundo. Mali. Aral nyo lang yan eh. Wala namang ganun eh. Kaya nga, sabi ni Kristo, no, ang sino mang sumampalataya sa akin, may buhay na walang hanggan. Kailan magaganap yun? Pag sumampalataya ka. Pag sumampalataya ka. Kaya makakamit mo yon yung kaligtasan at tinawag na pagpili ng Diyos kasi nga sumampalataya ka. Hindi ka naman pipiliin eh. Kung hindi ka sumampalataya, walang ganung aral. Bakit pa piliin mo ang buhay? Huwag kang kamatayan, sumpa at pagpapapala. Bakit merong aral na ganun? Hanggang sa bagong tipan, merong pipiliin ka, meron kang free will, kalayaan para pumili. So yan ang naging problema nyo. Kala nyo kasi yung pinili, hindi paligtas. Si Pablo, tutol ka sa turo ni Pablo sa Episo 1:4 dahil yung pagpili doon ay nangyari, hindi pa naligtas ang tao dahil sa katagang binanggit na eklego na pinili ng Diyos ang tao, hindi pa siya sumampalataya. So, tutol ka po doon. Pero yung tanong ko ay ganito. So, sabi mo, magkasabay yung pagpili at faith. So, kaya nga tinatanong kita, pag magkasabay ang faith at pagpili, ito ba'y sa kasalukuyan, naganap o sa hinaharap? O sa present time ng buhay ng isang taong makasalanan? So, naganap ito sa pamamagitan ng pananampalataya, paulit-ulit tayo. Kaya nga tinawag na pinili kasi nga sumampalataya. Ay, pagpipilian, categorical po yung tanong. Paklaro nga ulit bro yung pagpipilian niya. Present, future, or ano ngayon? Yun po. Kung niligtas ng Diyos ang tao, kailan ito naganap? In eternity past or in present time? Present. Sa buhay ng isang taong makasalanan. In present or in the past? Okay, present or past Pastor Eric? Pipili ka ba? Okay. So, maliwanag yung ating sagot, no? Yung siya'y sumampalataya. Siyempre, Eric, yun yung present. Kaya nga present, ayan. So, ganito, wait lang. I-set ko lang yung time mo, bro Eric. Present yung sagot mo dito. Proceed ka, bro. Okay, so next question. Wait lang, Pastor Lloyd. Planong itataga-sanlibutan. Hindi yung itataga-sanlibutan kasi nga sabi niya naman kanina, sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya kay Kristo, naligtas. So siya sumasang-ayon din dun eh. So no siya sumampalataya, kaya nga sabi ni Pablo, siya'y pinili, pati yung mga kasama niya. Ibig sabihin, ligtas na yun. Next question. Simultation, ligtas yun. Hindi sasabihin ni Pablo na pinili sila. Next question. Na gaya ng aral ni Pastor Lloyd. Next question po. So, malinaw na hindi kasang-ayon sa Episo 1:4 dahil yung turo po doon, ang pagpili ay sa nakaraan, hindi sa kasalukuyan. Ngayon yung pangalawa kong susunod ko na tanong, sinusundan ng kita. Ngayon ka palang pipili, inaamin mo ba na hindi. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Ikaw ang sinungaling kasi nga hindi mo alam yung konteksto. Time na, bro. Hindi po sinabi na pinili sa lang sa time na, bro, Eric. 7 minutes time, bro. Nung buhat pa lang ng una, wala pang tao. Time na, bro. Time na, bro. 7 minutes, bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage. Shoutout kay Renato Aroza. Ang ibig mong sabihin na hindi ka pa isinilang sa mundo, sumasampalataya ka na, Pastor Eric? Question mark. Shoutout din kay April Bago. Kawawa yung ka-debate mo, Pastor Lloyd. Hindi sumagot diretso. False teacher talaga.
Shoutout din kay Rocio. Sabi niya, 2 Thessalonians 2 verse 13. Shoutout din kay Kevin Cervantes. Kaya ba sila tinalaga kasi sumasampalataya sila, or sumasampalataya sila kasi tinalaga na sila? Shoutout din kay Brother Pastor Ariel. Ang sakit sa tenga, sumagot ni Eric. Shoutout din kay Roselo Comia. Acts 13 verse 48. Sumasampalataya ang mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Shoutout din kay Kevin Corvantes, aray ko. At Renato Aroza, sabi niya, before the foundation of the world, sumampalataya na ba ang mga pinili? Shoutout din kay Pastor Dino Diaz. At dito kay Jerwin Andaya, mahina daw yung signal ni Pastor Eric. Shoutout din kay Renato Aroza. Pastor Eric, wala akong naunawaan sa mga sinasabi mo kasi nagwawala ka na. Shoutout din kay Rosilo. Ayaw ng Diyos mapahamak ang lahat ng mga pinili niya. Kaya nga di pa. Ayan, so nawala yung comment niya. Okay, shoutout din kay Pastor Philemon Shera. Si Eric na nagrarant na lang. Nel Lara, ayan na, ad hominem na. At dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion, Pastor Eric. 5 minutes bilang negatibo na pinili na ang tao bago ang sanlibutan ay malalang. Your time start now, Pastor Eric. Hello. Maganda po ba yung Putol-putol ka, Pastor Eric. Putol-putol ka. Putol-putol ka, kasi Pastor Eric. pabutol-putol eh. Hello, sabi ko nga, Pastor maganda po Eric. ba yung reception natin? Sabi ko nga, Pastor Eric, alis ka muna, bro. Okay, tapos tawagan kita ulit. Dali pa. Knock-off nga muna na. Para ma-reset lang. Sige. Saan dito? Yung red Dito? end call. Ayan. Balikan natin si Pastor Eric sa kanyang final conclusion bilang negative, mga kapatid, sa pagpili dito ng tao na ang tao bago ang sanlibutan ay malalang. Ayan, nakakall na natin. Medyo umuulan din kasi dito sa amin. Shoutout kay Pastor Philemon Shera, mga kapatid, kay Neneng Amto. Pinili na ang mga tao ito bago ang foundation ng sanlibutan. Ayan. Bro Eric? Bro? Okay. Ayan. Hello. Yan, bro. Malinaw naman dito sa iyo. Proceed ka, bro. Okay, so yan po kung titignan po natin yung argumento ng ating kaibigan, no? Bukod sa nagkabuhol-buhol yung kanyang mga sagot at nagpaiba-iba ng kanyang mga stand, ay hindi niya alam kung ano ngayon yung mga susunod na tanong niya kasi nga binasag natin, no? Almost lahat ng kanyang mga tanong. Bakit po? Kasi nga hindi niya maunawaan itong sinasabi ni Pablo, no? Sasabihin ba ni Pablo, tayo'y pinili, no? At the same time, hindi pa sila ligtas. Bakit pinili? Yung aral kasi ng mga to, no, hindi pa ligtas yung mga pinili. Bakit pinili? Hindi niya matanggap, no, buo sa 2:4, yung pagpili ron sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo na nga ligtas, hindi sa inyong gawa. So, ibig sabihin, bakit sinabi ni Pablo yun? No, bakit sinabi ni Pablo na sila'y pinili? No? Tapos ikaw pinili ka ngayon, no? Ibig sabihin, hindi ka rin ligtas kasi pinili ka pa lang. So sabi mo, nung pinili ka, hindi ka ligtas. Kailan ka niligtas nung nanampalataya ka? Parang magkakaroon ng contradiction na bakit po? Bakit sasabihin ni Pablo na tayo pinili, no? Bago itatag ang sanlibutan? Bakit sinabi niya yon? Bago itatag ang sanlibutan, tayo pinili, no? At ginamit yung word na bago itatag ang sanlibutan. Kasi yun yung plano ng Diyos. No? Yun yung plano ng Diyos eh. Hindi naman yung utak ng Diyos, utak mo o utak ng sino man tao. Pag lumalang ang Diyos, meron na siyang plano. Meron siyang plano na inihanda. Ano man ang mangyari, merong sasagot doon. Merong magsasagot doon sa ating kaligtasan. So, paano yun? Bakit sinabing pinili? Tayo pinili.
Ibig sabihin, hindi mo masasabing pinili ka kung hindi ka nananampalataya, kaibigan. Sinong nakita mo sa kanto? Yung mga nagiinuman, yung mga nangangalunya, o pinili ako ng Diyos. Masasabi ba nila yon kung hindi sila ligtas? Kaya yun ang palpak ang aral ninyo eh. Yun ang, doon ka nagkalito-lito, yun ang naging problema ng aral ninyo. Papaanong pinili, hindi pa ligtas. Sino makapagsasabi na pinili ka? Sila Pablo, yung mga ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Di po ba? Doon, mali ka na ron. Ang dami mong mali. No? Ang dami mong mali. Inisa-isa natin, nagkabuhol-buhol yung unang mga sagot mo, hindi pala ligtas nung sumampalataya, nung naligtas na sumampalataya, tapos nung sanlibutan, bago itigil sanlibutan, naligtas din. So, dalawa-dalawa, ang dami mong sagot na nagkalito-lito ka sa mga tanong natin. Nung tinanong naman kita, kung ikaw mismo sa sarili mo, anong gusto mo? Iligtas yung lahat ng mga tao? Hindi ka makasagot ng diretso eh. Kasi wala sa puso mo, masisira yung aral ninyo. Ngayon, ako tanungin mo ng ganon, kung ikaw mismo sa sarili mo, agad sasabihin ko, dahil ako sa pag-ibig tayo niligtas ng Panginoon, sa biyaya, sasabihin ko, gusto ko lahat maligtas. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Ikaw di mo masabi kasi pinangahawakan nyo yung aral yung bulok. No, yung aral yung argumento yung bulok na walang sistema, walang aral talaga ng mga apostol. Hindi aral ng mga apostol kaya hindi ka nga makasagot ng direkta eh. Sasabihin ba ni apostol? Sasabihin ba ikaw pinili ako? Kailan mo sinabing pinili ka? Nung ikay nananampalataya? Sige nga. O nung hindi ka nananampalataya? Pasalamat ka, hindi ka inabot ng mga tanong pa eh. No? Sigurado, hindi ka naman makakasagot ka agad-agad. Ang tagal mo sumagot eh. No? Naghahang yung sagot mo eh. Sa mga tanong natin, ako pag tinanong, sagot agad ako eh. Diba? Kasi alam ko yung aral. So, binagbintang pa ako sa pamamagitan ng gawa, no? Kaya naligtas, kaya pinili. Stroman fallacy, isa yun. Maling-mali ka ron. So, doon ka nananalo sa isip mo, doon ka parang nananay. Kasi nga, sa pamamagitan ng mga salita mo, na ibinibigay mo sa akin na hindi ko sinabi. Yun ang problema. Pero matatalino yung nakikinig eh. No? Kung yung mga nakikinig na kasama mo, meron silang dulong at pag-ibig ng Diyos, maliligtas yan eh. Ibig sabihin, maiibaaran yan. Kasi kung ang Diyos mo, kung ang Diyos ko, Diyos mo, sasabihin ko, ang Diyos mo malupit. Bakit? Biro mo, walong kalo, walang niligtas. Tapos yung lahat, pinabayaan niya, pinahamak niya, sasabihin mo, pinili niya yung walo. Ito yung kanakuhang aral yan. Bakit ba sila pinapahamak? Di ba? Pinangalanan sila ni Noah, bakit sila pinangalanan pa? Kung ipapahamak din lang. Bakit nga? Dahil sa katindi ng kasalanan nila, doon sila napahamak. Hindi dahil sa sila pinili para mapahamak. Wala kang nabasa na ang tao pinili para mapahamak, wala pa ang sanlibutan. Sabi mo, Stroman fallacy. Kaya ka na nakatanggap ng ganyang tanong eh. Kaya hindi mo masagot. Sabi mo lang, Stroman fallacy yung tanong, mali yung tanong, tama yung tanong, kasi yung opposite nun. So wala ka nabasa. At mali yung mga paliwanag mo. Pero tayo, consistent tayo sa mga sagot natin. Pag tinanong mo, automatic sagot eh. Ikaw, naghahang ka eh. Hindi ko alam ba't naghahang ka. Time. Pamute na lang, Pastor Eric ha. Kasi medyo... Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na pinili. Pamute, Pastor Eric. Kasi medyo maingay yung sa aso, bro. Okay, so nagalit na aso ko. Okay, so... Hindi ko sa akin yun. hindi pala sa iyo yun. Sige. Proceed na ba ako, moderator? Inakusahan ako ni Pastor Eric na pa-strawman daw ako na sinabi ko na hindi sa posisyon niya yung may pinili ang Diyos para sa kapahamakan. Klaro namang nabanggit ko, hinayaan. Iba ang pinili. So kung hinayaan man sila ng Diyos, ay ayon po yan sa kaloob ng ating Panginoon. So wala akong nabanggit na kung saan ay may pinili sa kapahamakan. At pangalawa, kung ang sabi niya, strawman daw ako dahil inaakusahan ko siya na ang pagpili ay ayon sa kanyang gawa, ano po ba yung tamang tawag niyo po dyan? Ang Diyos ang pumili para siya ay iligtas o ang tao ang sumampalataya upang piliin ng Diyos? So,
Sa salvation, dalawa lang po yan. Kung hindi yan pagpili ng Diyos o kung hindi gawa ng Diyos, gawa ng tao, malamang. At tapos, tinanong niya ako, kung ako ang Diyos, sumang-ayon ako, sabi ko, kung 8 lang ang ililigtas ng Diyos sa panahon ni Noah, ayon yan sa kanyang habag. Hindi naman sinabi doon na pwede niyang iligtas ang lahat. Ang sabi sa Biblia, 8 lang. Kung hindi man sinama ng Panginoon yung iba, ay wag mo nang isama. Baka mamaya gusto mo pang iligtas si Judas. So, malinaw sa talata na may pinili ang Diyos na kanyang kinaawaan at yung iba ay kanyang hinayaan. Nung panahon ni Noah, ang kanyang kinaawaan ay yung 8 at hinayaan na ang iba. Nung panahon ni Lot, nung niligtas siya, hinayaan ng Sodom at Gomorrah, ngunit kinaawaan ng Diyos si Lot at ang kanyang anak. Noong panahon na nilaglag yung Jericho, kinaawaan ng Diyos yung bahay ni Rahab at hinayaan na ang Jericho. Maraming talata ang mababasa. Noong panahon na ang mga Israelita ay nasa Ehipto, kinaawaan niya ang mga Israelita at hinayaan ang mga Ehiptohanon. So masasabi mo ba hindi biblical kung ang Diyos kaawaan niya ang gusto niyang kaawaan at nahayaan ng iba? Yan po ay turo ng Biblia. Ngayon, yung gusto kong i-educate dito kay Pastor Eric ay hindi po porke na matanda ka na ay alam mo na yung turo ng Biblia. Ako, bagito po ako, sabi ko nga, sige, yung pagkapanalo, ibibigay ko na sa inyo, basta sa akin ang tamang turo. So nagbanggit ka na may pinili na bakit hindi pa naligtas. Dahil ganito po yung ang pagkakasabi ng talata, ayon po sa Ephesians chapter 1 verse 4. Yung nabanggit po doon na kung saan yung salita may pinili si Kristo at yun po ay kanyang kinuha sa grupo ng sanlibutan, hindi niya pa ito ililigtas. Yung kaligtasan po o yung pagpili o yung kaligtasan, wala po doon sa Ephesians chapter 1. Sa Ephesians chapter 1, yung mababasa ay yung pagpili pa lang ng Diyos. Saan yung pagliligtas, aktual na pagliligtas? Sa Ephesians chapter 2. O bakit po yung tao ay naligtas na sa Ephesians chapter 2? Dahil may pananampalataya. Bakit sila nagkaroon ng pananampalataya? Dahil po sa 4 and 5, binuhay sila ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig at awa. Bakit? Ano ba ang kanilang kalagayan? Ephesians chapter 2, 1 and 3. Mababasa din po ang spiritual na kondisyon ng tao. Kaya nga yung sabi ko, yung pagpili, hindi pa ang kaligtasan na binabanggit sa Ephesians chapter 1 dahil po yan yung pag-aaral ng etymological. Yung et anloge ay ang pagpili ni Kristo o ang pagpili ng Diyos hindi ayon sa pananampalataya o gawa ng tao. Nabanggit verse 4 ayon sa pag-ibig ng Diyos, verse 5 ayon sa layunin ng Diyos. So yun po ang malinaw na talata na nabanggit. Yun po yung pagpili ay nangyari in eternity past. But in the present, mababasa na sa Ephesians chapter 2. Kahit ang tao ay patay sa kasalanan, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, binuhay silang muli. So yung binuhay na sila o nung binuhay na sila, mayroon na silang pananampalataya na makakapagsampalataya sa Diyos at yun po hindi gawa ng tao, kundi gawa po yan or regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So malinaw naman sa talata na may makasalanang pinili ang Diyos, wala tayong naiambag. Okay, so time na kapatid? Yes, bro. So dyan nagtatapos ang debate natin between Reformed Baptist and CJCLS. Before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating nasa audience. Meron tayong 116 na nag-comment. Unahin natin si Pastor Lloyd. Pastor, salamat. So maraming salamat po sa pagkakataon. 4 hours mula Iloilo papunta dito. Tricycle ko wala pang ilaw. Pero sabi ko kailangan matuloy ito. Dahil para din na magmayabang si Pastor Eric na nabasag yan na yung ano. Actually, hindi niya nabasag yung position natin ng tao'y pinili before the foundations of the world. So, maraming salamat sa susunod. May part po ito kung luluubin ng ating Panginoon. Brother Asia, maraming salamat po sa inyong platform.
Sa lahat ng mga kapatid ko na nanonood, o baby ko, nagising na, aso ko, galit na, kaya maraming salamat po sa lahat. So, Okay, Pastor yun lang po, Lloyd, God bless mga po. kapatid. At dako tayo sa kaya pasasalamat, Pastor Eric. So salamat sa Diyos sa pagkakataong ito ay kahit papaano ay natuto po si Pastor Lloyd na pinili siya dahil sa kanyang pananampalataya. So salamat at natuto ka at sa mga bagay nito, sana yung mga kasama mo matuto din. At sa susunod, inaano natin na medyo talasan mo pa ang pakikinig mo. So sa ating moderator, God bless po sa inyong matalas at patas na pagiging gumitna sa pagiging moderator. No, itong si Brother Rasha, ang moderator ng bayan. God bless po sa lahat. At si rin, Pastor Lloyd, God bless po sa inyong tindig. At sabi mo nga, kung meron pa, iset mo lang kaagad kay Brother Rasha. At yun nga ang ating gusto, talasan at galingan mo pa. Yun lang po, Brother Rasha. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. At kung gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, alam ko meron nang naghahamon sa ating comment box, pwede nyo tignan doon. Ay pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama din dito yung lahat ng kondisyon ng ating mga debatista at yung obligasyon nyo, mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, at yung aking Facebook, mga kapatid, Rasha Pista, dahil dito ako laging nagla-live. At paki-follow na din yung dalawang ito, si Pastor Lloyd. Siguro meron siyang mga post pa sa kanyang profile, si Pastor Eric. Kung gusto niyo magsuri sa kanilang faith, you can follow them. Pwede din kayo magtanong, mga kapatid. At sisikapin din ni Pastor Lloyd at Pastor Eric na sagutin yung inyong mga tanong dyan sa ating mga nasa comment box. So, maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken